Tignan mo yung kakayahan mo. Bilang anak ng Diyos, huwag mong titignan yung dami ng problema. Ang titignan mo yung Diyos na nasa likod mo, na handang tumulong sa iyo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. So, sa umaga pong ito, muli po tayo mag-aaral ng salita ng ating Diyos. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay ang pagtatagumpay. Napakahalaga po sa isang tao na dapat tayo po ay magtagumpay sa ating buhay. Kung hindi man sa pangarap, sa hamon na lang ng buhay. Sapagkat napakarami po ang hamon ng ating buhay sa mundo pong ito. Mga problema, kahirapan, sakit, karamdaman, ano po, yan ang mga hamon ng buhay eh. Diyan mo makikita kung gaano kakatibay. Kapag ang isang tao ay nagtatagumpay sa mga hamon ng buhay, yan po ang taong matitibay. At bilang mga anak po ng Diyos, kailangan tayo po ay magtagumpay sa hamon ng ating buhay. Ang sabi po sa aklat ng Awit 98, talatang 1. Awit 98, talatang 1. Ang sabi po ay ganito, purihin natin si Yahweh. Awitan ng bagong awit, purihin natin siya sa lahat ng nasa digdig. Awitan natin si Yahweh, sa ngalan niya ay sambahin. Araw-araw ang ginawang pagligtas ay banggitin. Ano po? Isa po pala sa sekreto upang ikaw ay magtagumpay at ako sa mundong ito. Lagi daw po nating pasalamatan ng Diyos. Lagi nating purihin ng Diyos para po si si Job. Kailangan pala ang pinakang sekreto po upang tayo ay magtagumpay sa mundong ito. Matuto tayo magpasalamat at magpuri sa Diyos. Sa kabila ng tayo ay may sakit na nararamdaman, magpasalamat po tayo sa Panginoon. Sa kabila po ng mahirap ang buhay, magpasalamat tayo sa Diyos. Sa kabila ng walang trabaho, natanggal pa sa trabaho, magpasalamat po tayo sa Panginoon. Sa kabila ng ikaw ay nanghihina at puno ng problema, magpasalamat po tayo sa Panginoon. Bakit? Yan po ang susi ng pagtatagumpay bilang anak ng Diyos. Kaya yung mga tao na hindi marunong magpasalamat sa Panginoon, sa panahon na sila ay may problema, yan po ay hindi magtatagumpay. Ano po? Hindi po yan magtatagumpay sa mundong ito. Kaya ang sikreto kailangan ay magpasalamat sa Panginoon. Kapag hindi po marunong magpasalamat sa Panginoon ng isang tao, hindi po yan magtatagumpay sa kanyang buhay. Napakahirap po magpasalamat sa Diyos. Pag ang pakiramdam mo ay pasan-pasan mo ng mundo, napakahirap po magpasalamat sa Panginoon. Kaya kailangan ay matuto po tayo na magpasalamat sa Panginoon. Sapagkat pag marunong tayo magpasalamat sa Diyos, ay lagi po tayong bibigyang tagumpay ng ating Panginoon. Hindi po yung pag may problema, kalit-lit ng problema, puro na lamang ikaw reklamo. At lahat na lamang nasisisi. Ano po? Lahat na isinisi. Ay, sabi ni Pastor, kapag ikay naglilingkod sa Panginoon, nagsisimba palagi, ikay pagpapalain. Aba, ay nasisisi. Bakit wala akong pera ngayon? Kala ko ba, galak sa Panginoon ay kalakasan. Bakit ako may sakit ngayon? Aba, grabe, ano po? Tandaan po natin, kailangan matuto po tayo magpasalamat sa Panginoon. At anumang sakit natin, hindi po yan kagagawa ng Diyos, kapabayaan po yan natin. Pero ang mahalaga, marunong tayo magpasalamat sa Panginoon. Sapagkat ang gusto ng Diyos ay matuto po tayo magpasalamat sa Kanya. Number 1 po yan na dapat natin gawin upang tayo magtagumpay sa mundong ito, magpasalamat at laging magpuri sa ating Panginoon.
Pangalawa, ang sabi po sa aklat ng unang Juan, yan. Sapagkat napagtatagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. O, lagi po natin tatandaan na kasunod na dapat natin gawin upang tayo magtagumpay po sa mundong ito, kailangan mayroon po tayong pananampalataya. Ang isang tao palang walang pananampalataya ay hindi magtatagumpay. Kapag ikaw ay may pangarap sa buhay, hindi ka po magtatagumpay pag wala kang pananampalataya. Ano po? Gusto mo ng ganito, titignan mo ang iyong sitwasyon, parang hindi kaya. Ano po? Kasi walang pananampalataya. Pero kapag may pananampalataya tayo, ibibigay ng Diyos ang nais natin. Ano sabi ng Panginoon? Ibibigay ng Diyos ang nais mo ayon sa iyong pananampalataya. Oh. Gusto mo ng malaking bahay? Manampalataya ka. Eh kung titignan yung sarili mo, ay hindi ko kaya ito. Wala kang pananampalataya. Sabi sa Biblia, ang pananampalataya ay buhat sa mga bagay na hindi nakikita, ngunit inaasahan mong mangyayari. At gagawin ng Diyos ang nais mo ayon sa iyong pananampalataya. Kailangan manampalataya ka lang. Gagaling ako sa sakit ko. Pag may pananampalataya ka po, pagagalingin ka ng Diyos eh. Dahil ang pananampalataya ay susi po ng paggalaw ng kamay ng ating Panginoon. Kaya kung gusto daw po natin magtagumpay sa mundong ito, sa lahat ng problema, pagsubok, kawalan, kahirapan, kailangan ay mayroon po tayong pananampalataya. Kapag wala po tayong pananampalataya, hindi po mangyayari ang nais natin. Sapagkat gagawin ng Diyos ang nais mo ayon sa iyong pananampalataya. Taong 2025, malapit na, manampalataya ka na. Kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo. Panginoon, pagdating ng 2025, ganito ako. Oh, di ba? Panginoon, pagdating sa taong ganito na po ako. Panginoon, yung problema ko mawawala ito. Panginoon, yung sakit ko mawawala ito. Pag nakita ng Diyos yung pananampalataya mo, gagawin po ng Diyos ang nais mo ayon sa iyong pananampalataya. The best po palang gawin natin, dapat po ay lagi tayong manampalataya. Kaya lang, ang taong walang Diyos, wala po yan pananampalataya. Oh, pag may problema, iiyak na lang yan. Pag may problema, iba nang iisipin yan. Yung iba nga po, nagpapatiwakal pa eh. Dahil akala nila, ang sagot sa problema ay pagpatiwakal. Ang hindi nila alam, mas lalong lalaki ang kanilang problema. Bakit? Ba, ay hindi tinatanggap sa simbahan nila yung yung nagpapatiwakal? Hindi tinatanggap. Paano yun? Pangalawa, baka walang insurance. Iyak-iyak yung naiwanan. Kamahal ng kabahong kahit plywood lang. Pati notice sa cemetery, napakamahal. Di ba? Kailangan may pananampalataya tayo upang sa gayon kahit gaano kabigat, kalaki, kadami ang problema, ay magtagumpay po tayo sa mundong ito. At kung ano man yung ating gustong mangyari sa ating buhay, kailangan po magkaroon ka lamang ng pananampalataya. Huwag niyo titignan lang yung sitwasyon. Kasi kapag ang tao ay tumingin sa kanyang sitwasyon, hindi ka po magtatagumpay sa mundong ito. Kapag ang tao ay tumingin sa kanyang katatayuan, hindi po tayo magtatagumpay sa mundong ito. Para lamang po tayo nasa paligsahan. Diba sa Biblia, inihalin tulad tayo ng Diyos sa mga sundalo. Ano po? Inihalin tulad tayo ng Diyos sa mandalaro. Ang sundalo, kapag tinignan mo ang kalaban, marami, masisira ang loob nila. Tignan mo yung kakayahan mo. Bilang anak ng Diyos, huwag mo titignan yung dami ng problema. Ang titignan mo, yung Diyos na nasa likod mo, na handang tumulong sa iyo. Diba? Sa paligsahan, sa boxing, tulad nila Manny Pacquiao, tignan niyo po. Hindi niya tinitignan yung laki ng kalaban. Ay, sa lalaki ng kalaban, masil-masilan, ang itim pa. Parang hindi tatablan ng maso, ay tulog baga sa kamao ni Pacquiao. Oh, bakit? Hindi niya po tinitignan yung laki ng kalaban.
Meron siyang pananampalataya na kaya niyang pabagsakin ng kalaban. Ano po? At dyan po tayo kailangan gumamit ng pananampalataya sa mabibigat na problema. Kapag ang problema ay iyong pinroblema, ito po yung, take note niyo po ito, kapag ang problema ay iyong pinroblema, isang araw, problema ka na ng iyong pamilya. Susunduin ka ng ambulansya, dadalhin ka sa Mandaluyong, ikukumpain ka doon, problema kung paano ka ilabas at magbayad. Pag-admit po doon. Ang malapit doon, pagdating doon, ayaw kayo admit. Mas magaling ka pa sa doktor na nagtatanong eh. Ay, paano kaya admit? Pag uwi naman sa inyo, problemado naman ang pamilya mo. Hindi ka kaya. Ano po? Kulang-kulang mahigit kung mag-isip. Napakahirap ng taong gano'n. Yung kulang-kulang mahigit. Ang hirap tansyahin nun. Ano po? Pag yan ang kaharap mo, ay naku po ay, baka aalis ka na lamang ng walang inimikan. Kailangan magkaroon po tayo ng matibay na pananampalataya. Sapagkat sa pananampalataya, diyan po tayo nagtatagumpay sa mundong ito. Kaya simula ngayon, huwag mo po titignan ang takbo ng iyong buhay. Huwag niyo po titignan ang iyong sitwasyon. Hindi ko kaya magtagumpay. Hindi ko kaya gumanda ang buhay. Hindi ko kaya yumaman. Kasi lahi namin mahirap lang. Ang trabaho ko ganito lang. Hindi ko kaya makabili ng ganito. Ay pag yan po talaga ang iyong pananampalataya, hanggang diyan ka lang. Tandaan mo kapatid. Hanggang dyan ka lang. Pero binigyan tayo ng Diyos ng chance na manampalataya ka lamang, ibibigay sa iyo ng Diyos ang nais mo ayon sa iyong pananampalataya. Kaya bilang mga anak ng Diyos, habang may buhay, may pag-asa. Tandaan niyo po yan. Habang may buhay, may pag-asa kung ikaw ay mayroong pananampalataya. Tayo po tumayo, tayo nilangin. Panginoon, salamat po muli o Diyos ng marami sa magandang umaga. Purihin po ang iyong dakilang pangalan. Nawa, Panginoon, samahan niyo kami at bigyan niyo po kami ng matibay na pananampalataya upang sa gayon o Diyos, magtagumpay po kami sa hamon ng buhay sa mundo ito. Patawarin po kami lagi sa lahat ng aming kasalanan, sa isip, salita at sa gawa, malaki man o maliit, marami man o konti, hayag man o di hayag, Panginoon. Lahat ng aming kailangan sa aming buhay sa mundong ito, ipagkaloob niyo po ang aming kakainin, lahat ng aming kailangan, kalusugan, ilayo niyo kami sa anumang sakit at karamdaman, kamatayang gawa ng kaway, bigyan po ng hanap buhay about sa amin, sa inyo po lahat ng kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen.